Magandang buhay mga alien, nagbabalik tayo dito sa dati natin pinuntahan. Ito, siyempre kay RR Bikes dito sa 11th Street, Terry's Forbidden Village, Marikina City. Meron tayong eco-content dito na bagong dating lang talaga to, literal, and sobrang daming stock nito. Hindi kayo mauubusan. Mura na, sobrang dami pa ng piraso nito, hindi kayo magkakaubusan dito mga alien. Tignan nyo naman yan. Yan yung i-review natin ngayon. Literal na bagong dating lang yan dito. Napakamura, budget friendly. Kung naghahanap ka na road bike na sobrang mura, nagtitipid ka, ito na yung road bike na para sa iyo. So tara, samahan nyo ako. Like, comment, share, and yung reviewin natin na budget road bike na bagong literal, na bagong lapag lang sa market. So tignan nyo, ikota muna natin ang isa yan. Ayan. So yung brand nito ay Lightspeed. So si Lightspeed sobrang tagal na rin yan. Nung pandemic nakita ko na rin yung brand na yan. So simulan natin sa kanyang frame. Yung frame nito kagandahan ay alloy na, and nagustuhan ko yung geometry niya. Tingnan nyo, payat lang siya dito. Ay, hindi siya yung tubular na literal na bilog Para siyang napitpit na tinapay, ayan sa taas ganyan. And dito, lumipis siya dito. Ayan. Yung down tube naman niya, para siyang yung aero. Yung mga aero na na-review natin. Ayan, manipis lang. Ito yung literal na pandesal na napitpit. Pero hindi siya ganun kalaki yan Hindi yung tulad ng ibang aero na natin, na sobrang lapad. Ito, sakto lang. Nandito yung brand Lightspeed. Pag ginawa natin, wala naman siyang texture. So, parang sticker na rin to. Yung cable routing ay naka-internal na rin yung kanyang FD sa left side and RD sa right side. And sa taas, meron din cable routing papunta sa kanyang disc brake sa likod. Head tube nito ay straight lang. Nandito yung logo ng Lightspeed. And hindi naman masyadong oversize yung head tube nito. Yung kinis naman, okay na rin pagkaka-welding. Hindi siya yung parang madumi tignan. Hindi siya smooth, pero maganda yung pagkaka-welding and pagkakapintura. Yung color naman ito, ang binabacheck natin, maganda yung kulay, red, and nagtututon color ng black. And dito ay red din. So yung mga available colors ay ipopost ko sa screen. Iyan yung mga available colors na mabibili nyo dito kay RR Bikes. So dito naman sa kanyang seat tube, ayan, hindi yung smooth welding dito. Yung binabacheck natin, wala siyang sukat, pero yung mga ganito nasa 48 cm. And yung kanyang effective top tube ay 52. So tama lang yung haba ng kanyang seat tube sa kanyang effective top tube. Yung lagay natin ng ulam, meron dito sa kanyang seat tube. Sa down tube wala. Ayan, pangkamaniwan nandito, pero dito ay wala siyang nilagay. Okay naman yung isa. Yung FD naman na ginamit dito ay ayan, Shimano na rin. And since budget to, nakakalam siya dyan. So Shimano, and yung kanyang crankset naman, ito ay bakal, usual sa mga Lightspeed, yung kanyang crank. Yung square taper, meron siyang bash guard dito. Ayan, nag-plastic na ganito. And ito ay naka 3x pa. So, literal na budget yung mga ganitong setup. Yung chain, stock lang din. Ayan, sa 7 speed. Yung RD naman na ginamit ay Shimano TZ. So, ito yung mga budget ng Shimano na RD, attorney. So, hindi naman siya yung Tornoy, no? Okay naman yan. And, ito yung plastic na part sa kanya. Yung kanyang rollers. Sa sprocket naman, ito yung usual sa mga budget. Hindi pa ito nakakaset. Naka-thread type pa. 13-28 teeth or 14-28 teeth kung daw nagkakamali yung ginamit dito. And meron din siya dito ang plastic. Ayan. Para hindi malaglag yung chain nyo sa kabila. Ayan. Naka 3x7 speed to. Si Lightspeed. So, wala siyang specific brand or model, basta Lightspeed lang siya as a Lightspeed road bike. Ayan, pinasimple. Yung hubs naman ito, I think ito yung bakal pa na part sa kanya, and ball bearing pa yan, since budget naman to. Spokes naman ay 36, double wall alloy yung rim, and yung gulong naman ito ay 700 by 23C yung ginamit. Ito yung 23C, medyo malakalaki pa to mga 25 to 28C siguro, kaya pang pilit dito. Ayan, yung 23C. So sa likod, 160mm rotors, naka 6 bolts, naka IS motor international standard, and hindi pa siya na quick release yung drop out na sa likod.
meron siyang freebie na stand. Yung seat post naman, ito yung bakal na part sa kanya. And size 27.2 at 300 mm yung haba. Buwan, medyo mataba na rin. Light speed na rin yung ginamit. And dito, sa kanyang fork, ito yung bakal na part sa kanya. So, alloy yung kanyang frame, which is a good. And yung fork naman ay bakal. So, alloy and bakal. So, okay naman. Sa ganitong budget, ayan, para siyang pa-leg part dito, leg type. And sa harap, ay naka-QR na. So, good thing naman, kahit sa unahan, naka-QR naman siya dito. Same sa likod, hindi man siya nakapresta. Bihirang nakapresta bulb ng mga road bike sa ganitong budget na nasa 4,000 pesos lang. And double wall alloy din to, spoke sa 36. And 700 by 23 din yung harapan. So, mas malaki yung clearance sa harap. Ayan. Ayan, yung clearance sa harap, siguro mga 28 kaya pa yan, o 32. Medyo malawak na yan. Ayan. So, yung head tube ay straight lang. Yung headset, dahil budget to, ball bearing. Ayan. So, imposible maging seal bearing yung mga ganito, kita-kita naman. And yung kanyang stem maikli lang, nasa 70 mm lang to. Alloy na, and yung kanyang drop bar, I think, alloy na rin to. Yung ginamit dito. Or bakal, yun lang naman yun. Wala kasi akong magpasensya na mga alien, ha. And yung kanyang haba, 420 mm. Yung shifter na ginamit sa kanya, Shimano thumb shifter. Ayan yun. Ayan din yung thumb shifter. Ito yung 7 speed. Andito yung 3x. Ayan yung ano nyan. Ito yung shifting niya. Ganun mo lang siya. Sa kabila, ganun din. Ayan. Tapos bibitawan mo lang pa ganun. Ayan, mga alien. Yung kanyang brake dito, mechanical yan. Hindi siya yung naka-STI pa. So, ayan, para sa akin, sa gantong budget, okay na rin to. Napakaganda ng colorway niya. Dati kasi sa gantong budget, siguro nasa 6K, mga bakal pa yun. Bakal yung frame, bakal yung fork. Pero ito kasi alloy na yung frame. Bakal yung fork. Naka 3x7 speed. Maganda yung pagkakulay dito. Two-tone color. Ayan, pinag-isipan yung pagkulay dito. And yung welding niya, para sa akin, ay okay na rin. Seat post, okay na rin to. 27.2, normal sa mga road bike na budget. Ayan, kung lalakihin nyo pa yung gulong, mga 25 to 28C, siguro pinaka-safe. Baka may magtanong kung pwedeng gawing lakihan pa ng 30. So, kayo nang bahala. Mga 28C siguro pinaka-max nito. Ayan, naka-disc brake na, hindi lang siya na-quick release sa likod. And may freebie na stud na kasama. Nandito na rin yung kanyang pedals. Ayan. So, magkano nga ba ito dito kay RR Bikes? Ito, ang presyo niya. 4,800 pesos. Pero may discount pa yan. May discount pa yan kapag napanood nyo sa vlog na to. Sabihin nyo lang napanood nyo kay Sobit. Magiging 4,700 pesos na lang yan dito kay RR Bikes. So, yung details ng RR Bikes, nasa screen nyo ngayon. Nasa video description na rin. And ito na rin yung number nila. Yan, screenshot nyo na lang. Dito lang yan sa 1130 Street, Provident Village, Tanyong, Marikina City. Facebook page, nandyan na rin lahat. Mga LA. So kung gusto nyo mag-wholesale, retail, dito kay RR Bikes, sobrang dami. May mga e-bikes din sila dito. So separate vlog na natin yan. Madami silang bago dito, ng mga bikes and e-bikes. So sa ngayon, ito muna yung vlog natin. Yung light speed na road bike na sobrang budget na para sa akin. Swak namin sa banga para sa mga nagtitipid. Gusto mag-bike to work ng naka-road bike. Ayaw mabutas ang bulsa. Ito, 4,800 pesos. Pero kung napanood nyo sa vlog na to, 4,700 pesos lang yan dito kay RR Bikes, mga alien. So yung details is nasabi ko na. Like, comment, share, and subscribe, mga alien. So be it, I love you all. And signing up.